Diyos ko, binibining marikit na dalangin ko. Agad niyang dinampot ang susi ng kotse na nasa mini table at mabilis na nagtatakbo patungo ng pintuan ng penthouse niya. Kailangan na niyang makaalis doon bago pa siya mapatay ng sariling ina. Andres, come back here! Mapapatay na talaga kitang bata ka! Narinig pa ni Zack na sigaw ng ina bago tuluyang magsara ang pintuan ng elevator. Chapter 5. Agad siyang sumakay sa kotse niya na nakapark sa pribadong parking lot na pag-aari mismo ng building. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan at patungo sa taong alam niyang makakatulong sa kanya. Pagdating sa lugar ay nagmamadali siyang tinungo ang elevator at pinindot ang pinakamataas na floor kung saan naroon ang gwapo niyang kaibigan na si Darren. Pagkarating niya sa tamang palapag ay mabilis siyang nag-doorbell. Who's that? Narinig niya mula sa door speaker. It's me, Dar. Open your door. Utos niya sa kaibigan. Pagkapasok niya ay bumungod sa kanya ang napakalinis na bahay ng kaibigan. Well, ganito rin naman kalinis ang bahay niya noon. Napabayaan lang niya magmula nang maghiwalay sila ni Casey. What's bring you here? Nagtatakang wika nito sa kanya. Nagtungo ito sa kitchen bar at ipinagpatuloy ang pagluluto. Mom is in the house. Wika ni Zack na nakaupo sa bar stool chair tulad ng sa bahay niya. Magkaiba lang ng designs at kulay nito. May ginawa ka na namang kalokohan at ginalit ng sobra si tita kaya ka nandito. Tuloy-tuloy nito sa kanya. Kilalang kilala talaga siya ni Darren. Nabutan ba ni tita yung Christy na sinasabi mo kagabi sa bahay mo? Paninigurong tanong nito. Nasabi niya ditong may kasama siya kagabi nung tumawag ito para kumustahin siya. Yes, pero hindi dahil doon kaya siya nagalit. Wika niya sa kasumubo ng isang pirasong nilagang itlog na kababalat lang ni Darren. Palagay niya ay kanina pa ito nalaga. Kung ganon, bakit siya nagalit ng todo? Takang tanong nito. Nagsalita siya pero hindi naintindihan ni Darren. Dahil puro itlog ang laman ng bunganga nito. Kumuha si Darren ng water bottle at inihagis sa kaibigan. Agad naman binuksan ni Zack ang mineral water pagkasalo nito. Agad na uminom. Halos maubos niya ang laman nito dahil sa pagkauhaw. Pero may tira pa rin. I said, naupuan ni Mommy yung used condom sa sofa. Kaya yun, halos mapatay ako sa galit. Seryosong wika niya. Nalalaki naman ang mata ng kaibigan dahil sa narinig. Lihim siya nagpasalamat dahil hindi siya pinagtawanan nito. Pero nagkamali siya. Dahil makalipas lang ang 30 segundo ay sumambulat na ng tawa si Darren. Dude, kahit sino makakapatay kapag naupuan nila yun. Pigil na tawa na wika nito sa kanya. Nakakadiri ka bro. Kung saan-saan nakakalat ang mga babies mo. Wika muli nito. Sumambulat muli ng tawa. Masama niyang tiningnan si Darren na hindi pa rin mahinto sa kakatawa. Binuksan niya ang bote ng tubig na ininuman niya kanina. Sa kanya ibinuhos ang tubig sa pinakamamahal na kawali ng kaibigan niya sa mainit pa ring Tefal non-stick pan nito na pinagprituhan nito ng ham at hotdog. Umusok bigla ang kawali at biglang nahinto si Darren sa pagtawa at halos lumuwa ang mata nito sa nakita. Shit pare, what you've done? That's my favorite pan. Shock na tura nito sa kanya. Oh, sorry. Nadulas kasi sa kamay ko yung bote na nakabukas. Kaya nabuhos yung tubig. Anyway, you can laugh again, bro. Sarkastikong wika niya sa kaibigan. Halos maluha naman si Darren dahil sa nangyari. Darren is obsessed palating sa gamit nito sa kusina. Ingat na ingat itong hindi magasgasan ng mga ito. Lalo na ang mga paborito niyang mamahaling Tefal brand na non-stick pan niya. Bro, the life of this pan will be shorter. Hindi ko binabasa ang pan na to kapag mainit pa. Pigil ang galit na wika nito sa kanya. I'll buy you the same one. Don't worry. Ang yaman-yaman mo, akala mo naman, di ka na makakabili uli ng ganyang klaseng kawali.
Nangasar pang wika niya. It's not that I can't buy a new one. I can buy all the stocks they have. But the reason is, I've already spent a lot of time with this pan. At marami na kaming pinagsamahan at nalutong iba't ibang putahe. Bro, it's because of sentiment. Sentiment, bro. Nalulungkot na paliwanag nito. Napapailing na lang siya sa kaibigan dahil sa pagiging obsessed nito sa mga gamit. Kaya nga wala pang kahit na sino ang nakakapagluto sa mahal nitong kusina at nakagamit sa mahal nitong mga kagamitan sa pagluluto. Kaya ka siguro iniwan ni Casey dahil hindi ka marunong magpahalaga. You don't know how to value things, especially ang taong mahalaga sa'yo. Mariin na wika nito. Nawala ang ngiti sa labi niya nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Para siyang sinampal ng malakas sa mga narinig. He is right. Hindi niya pinahalagaan si Casey noong nasa tabi pa niya ito. Sobra kasi siyang natiwala na hindi mawawala ang pagmamahal nito sa kanya. Naging abala siya dahil sa matayog na pangarap. Sorry, I didn't mean it. Biglang hingi nito ng pasensya. It's okay, bro. You are right. Hindi ko siya pinahalagaan nun. Kaya siya nagsawa. Malungkot na wika niya. Bakit hindi mo siya subukang pagsilosin? Total, sinugot ka nito agad dahil nagsilos ito noon. Pagpapaalala nito sa nakaraan. Good idea. Pero ang tanong, sino ang babaeng papayag na maging fake girlfriend ko? Tanong niya dito. Ayusin mo muna ang sarili mo, bro. Then, mabilis na tayo makakahanap ng magpapanggap. Basta ipakita mo muna kay Casey na naka-move on ka na. Para mas kapanay-paniwala ang drama mo. Mungkahan ito sa kanya. Tama ang kaibigan. Kailangan niyang ayusin ang sarili at lahat kung gusto niyang maibalik ang babaeng mahal niya. Pagbalik kinagabihan sa penthouse niya ay malinis na ito. Tumawag din ang mami niya na kailangan lang bumalik nito sa Cebu. Di naman problema iyon dahil may private plane naman sila. Kinalonesan ay ganado siyang nagtungo sa ECSM Recto Branch para personal na tingnan ang kalagayan nito. Good morning, sir. Wika ng mga empleyado ng ECSM na nakakilala sa kanya dito sa Recto Branch. Mangilan-ngilan lang naman sila na nakakilala sa kanya ng personal. Karamihan ay ang mga may patataas na posisyon lang dahil sila lang naman ang madalas niyang kausap dito. Halos ilang buwan din siyang hindi nakapunta sa mall na ito at iniasa na niya ang lahat sa HR. Pagpasok niya sa opisina niya ay agad din sumunod ang HR. Nag-report din ito at ipinaliwanag ang takbo ng mall. May isa po tayong malaking problema, sir. Sa katunayan, matagal ng problema ito pero dati hindi naman ganun kalala at kaya pang i-handle ng mga securities. Pero nitong nakaraang buwan ay tumaas ang nakawan. Ilang mga stall na rin ang nanakawan kaya nakakabahala na. Kapag nagtuloy-tuloy ito, baka matakot ang ibang may-ari ng pwesto at magsara din. Mahabang paliwanag nito, mababakas ang pag-aalala. Sumandal siya sa swivel chair at nag-isip ng malalim. Ayon po sa mga security, baka daw ang nanloloob dito ay iyong mga taga-squatter area na malapit dito. Dagdag pa nito. Sige, magdadagdag tayo ng securities. I-check mo din ang lahat ng mga CCTV kung gumagana at magdagdag pa kayo kung kailangan. Ipatupad nyo sa lahat ng entrance at exit ang mahigpit na checking personal belongings. Pagbibigay niya ng solusyon. By the way, gusto kong puntahan uli yung lugar ng mga squatter area. Gusto kong makita how they do living at bakit kailangan pa nilang magnakaw. May galit na wika niya. Sige po, sir. Sasabihan ko po ang OIC na samahan kayo mamaya sa lugar. Masyado pong delikado kung kayo lang mag-isang pupunta doon. Mungkahin ito. Okay, mamayang mga 5 p.m. Aalis kami. Pinal na wika niya. Lumabas na rin ang HR pagkatapos ng usapan nila. Nagpatuloy siya sa pagbusisi sa mga tambak na papel na nasa mesa niya. Dahil sa tambak na trabaho, hindi na niya namalaya ng oras. Saglit din niya nakalimutan ang sawing pag-ibig. Maya-maya ay nakarinig siya ng mga katok. Good afternoon, sir. Handa na po ba kayo?
Bungad na tanong ng officer in charge na makakasama niya sa pupuntahan nila. Yes, I'm ready. Wika niya sabay tayo. Nagpalit na siya ng damit kanina. Nagsimpleng polo shirt lang siya at isang kupas na maong na pantalon. Hindi siya pwedeng magsuot ng suit sa pupuntahan nila. Pati ang OIC na makakasama niya ay pinagpalit din niya ng simpleng damit. Naglakad lang sila patungo sa lugar. Sa bungad ng kalsada, nakita niya ang paradahan ng mga tricycle. May kanto na papasok sa loob. Sigurado siyang sa looban ng squatter area. Nang narating nila ang lugar, bumungad sa kanila ang itsura nito. Tagpi-tagpi at dikit-dikit ang mga bahay, mga buhol-buhol ng kable ng kuryente. Ang iba ay ginawa pang sampayan, mga taong nagsusugal, mapababae man o lalaki, mga nagiinuman, habang ang mga bata ay hinahayaang maglaro ng kung ano-ano. Sir, delikado ho, baka mapagtripan ho kayo rito. Masama ang tingin ng mga ibang tao sa inyo. Sigurado akong alam nila na hindi tayo taga rito. Mas mabuti ho siguro kung umalis na tayo ngayon din bago magdilim. Nag-aalala ang bulong ng OIC sa kanya. Alam din niya iyon dahil halos lahat ng tao ay sinusundan sila ng tingin. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad at nang makontento ay saka na rin siya nag-aya para bumalik na. Sige, tara na. Sang-ayon niya dito. Nakaramdam siya ng pagkadismaya at awa sa ibang taong narito. Alam niyang hindi naman lahat na nakatira rito ay ganoon ang gawain. Pero marami ang nakikita niya mga taong sinasayang lang ang buhay at ayaw magbanat at maghanap ng matinong trabaho. Medyo nahuhuli siya sa paglalakad dahil patuloy pa rin siya sa pagmamasid sa kalagayan ng mga taong naroon. Pero nagulat siya nang bigla na lang may bumunggo sa kanya na 2 lalaki. Pagkatapos ay agad na mabilis na tumakbo ang mga ito. Sinundan niya ng tingin ang mga ito at nakita niya ang wallet niyang pinagpasahan ng 2. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo, sana ay panghabang